Nang matuklasan nila, ang bata ay nakulong sa loob ng napakainit at selyadong sasakyan ng higit sa 3 oras. Nang dalhin sa emergency room, isang tuwid na linya na lamang ang nakita sa ECG monitor. Inalis ng doktor ang kanyang asul na surgical mask. Ang papel na hawak niya ay nanatili sa ere. Nakatingin si Yasi sa naninilaw na gilid ng death certificate na iyon. Ang matining na ugong sa kanyang pandinig ay nilamon ang tunog ng bawat patak ng dextrose sa pasilyo. Tila pinipilipit ang kanyang sikmura. At umakyat ang asim sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga binti ay tila naubusan ng buto, kaya't kinailangan niyang kumapit ng mahigpit sa gilid ng nurse's station para hindi siya tuluyang bumagsak sa siwang ng mga tiles sa sahig. Bumaon ang kanyang mga kuko hanggang sa mamuti ang balat, isang sakit na tumatagos hanggang buto. Nang umalis ang anak ko kaninang umaga, suot niya ang yellow duck na jacket niya. Narinig ni Yasi ang sarili niyang boses, tila nagmumula sa kailaliman ng tubig, tuyo at walang emosyon. Hindi niya dala ang water jug niya. Nasa morgue na ang bata ngayon. Nagsasagawa na ng inisyal na imbestigasyon ang mga pulis at ang mediko-legal. Tiningnan siya ng doktor ng may awa bago tumalikod at pumasok sa pinto. Nilunok ni Yasi ang pait sa kanyang lalamunan, binitiwan ang gilid ng counter at humakbang papunta sa morgue sa dulo ng pasilyo. Yasi, kumalma ka muna. Pakinggan mo ako. Isang braso ang humarang sa kanya, matatag na nakaharang sa daan patungo sa elevator ng basement. Suot pa rin ni Carlo ang kanyang plansadong dark gray na suit. Nang umalis siya kaninang umaga, walang ni isang lukot ang kanyang necktie. Nakatayo siya sa harap ng automatic door, magkasalubong ang kilay, at nagsalita gamit ang tono ng isang corporate executive sa BGC na nagbibigay ng damage control report. Nangyari na ang nangyari. Ang kailangan nating gawin ngayon ay pakalmahin ang sitwasyon at kontrolin ang epekto nito. Hindi ang mag-aksaya ng oras dito, sa walang kwentang pag-iyak. Ipinatong ni Carlo ang kanyang kamay sa balikat ni Yasi at bahagyang diniinan. Nakausap ko na ang mga pulis. Isa itong aksidente. Nagmalfunction ang central lock system ng sasakyan kaya bigla itong naglock, isang isolated incident. Tumigil sa paglalakad si Yasi. Nanigas ang balikat niya sa bigat ng kamay ni Carlo. Tinitigan niya ang mukha ng lalaking kasiping niya sa kama sa loob ng 5 taon. Kakakuha mo lang ng sasakyan na yan last month, sagot ni Yasi. Lumagpas ang paningin ni Yasi sa balikat ni Carlo at napadako sa taong nakatayo 3 hakbang sa likuran nito. Naroon si Lian, ang executive secretary ni Carlo. 24 na taong gulang, nakasuot ng pencil skirt at mahigpit na nakakuyom ang kamay sa isang gusot na tissue. Nang magtama ang kanilang paningin, napaurong ang mga balikat ni Lian at biglang bumuhos ang mga luha. Humakbang siya palapit, ang boses ay nanginginig. Ate Yasi, sorry po talaga, hindi ko po sinasadya. Inutusan ako ni Sir Carlo na sunduin si Maya. Bumaba lang po ako saglit sa 7-Eleven para bumili ng tubig. 2 minuto lang po. Hindi ko alam na maglalak bigla ang pinto. Binasag ko po ang salamin, pero huli na. Habang umiiyak, sumandal si Lian sa likuran ni Carlo. Ang kanyang high heels ay lumikha ng matalim na tunog sa tiles. Tiningnan ni Yasi ang sapatos ni Lian, isang pares ng mamahaling beige leather shoes na walang kahit anong alikabok o gasgas. Bumili ng tubig, binasag ang salamin, pero ang sapatos niya ay walang ni isang bakas ng dumi. Muling umakyat ang matinding pagduduwal sa sikmura ni Yasi. Bigla siyang napayuko at napaduwal. Mahigpit na tinakpan ng 2 kamay ang kanyang bibig. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Huwag mo siyang pagbuntungan ng galit. Mabilis na inilagay ni Carlo si Lian sa kanyang likuran. Bumaba ang tono ng boses nito. Halatang naiinis. Biktima rin si Lian. Nanginginig pa nga siya hanggang ngayon. Halos 1 oras kaming nakabilad sa araw habang naghihintay ng rescue. Nasugatan pa ang kamay niya. Pwede ba? Huwag mong isipin ang pinakamasama sa lahat ng bagay. Umakto ka naman bilang isang disente at propesyonal na matanda. Umigtad si Yasi at nilunok ang asim na umakyat sa lalamunan niya. Siya ang sumundo kay Maya. Tinitigan ni Yasi si Carlo. Mabagal ang pananalita. Biyernes ngayon. 4:30 ng hapon ang uwian ni Maya sa Montessori. 2:00 pa lang ngayon. Saan niya sinundo ang bata? Mabilis na kumurap ang mga mata ni Carlo. At ang kanyang mga daliri ay kusa at mabilis na nakuyom. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Pagkaraan ng 3 segundo, iniwasan ni Carlo ang tanong tungkol sa oras. Huminga siya ng malalim
dumukot ng isang nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang suit at ibinagsak ito sa counter. Walang kwenta ang pag-ungkat sa mga detalyeng yan. Pinapatunayan lang yan na pinapairal mo ang emosyon mo. Tinapik ni Carlo ang ibabangka ng bahagi ng papel gamit ang hintuturo. Kapag umabot ito sa kaso, makakatanggap agad ang kumpanya ng Subpoena. Next month na ang promotion ko bilang Vice President for Operations. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong bad PR ngayon. Pumirma na ako ng affidavit of desistance bilang pamilya. Ire-report ng pulisya ito bilang aksidente. Napadako ang tingin ni Yasi sa papel. Itim at puti. Settlement agreement. Sa ibabangka ng bahagi, naroon ang malaking pirma ni Carlo. Tuyo na ang tinta. Sa loob ng 2 oras, mula nang mabalitaan niyang namatay sa suffocation ang sariling anak sa loob ng sasakyan, ang amang ito ay hindi lamang nagawang kontrolin ang kanyang emosyon, kundi nagawa pa niyang kalkulahin ang corporate risk sa trabaho niya at pumirma ng waiver. Tinitigan ni Yasi ang papel at ang boses niya ay kasing gaan ng nababasag na yelo. Ate, patawarin mo na ako. Parang awa mo na. Biglang sumingit si Lian mula sa likod ni Carlo. Hinawakan ng manggas ni Yasi at umiyak na tila nawawalan ng hininga. Hindi ko alam na may blind spot dun. Akala ko bukas ang aircon. Hindi pa ako kasal, ate. Pag nagkaroon ako ng criminal record, sira na ang buhay ko. Tama na. Huwag kang magmakaawa sa kanya. Hinila ni Carlo ang kamay ni Lian at bumaling kay Yasi ng may pagmamataas. Walang bakas ng pangungulila ng isang ama sa mata niya, kundi pagkainis sa isang problemang kailangang solusyonan. Tila ba isa lamang itong error sa Excel spreadsheet? Pang minimum wage lang ang sahod niya, 40,000 pesos a month, pinapadalhan pa niya ang mga magulang niya sa probinsya. Gusto mo ba talagang sirain ang buhay niya? Itinulak ni Carlo ang papel palapit kay Yasi. Para matapos na to, babayaran ko ang 500,000 pesos na settlement fee para sa kanya. Na-transfer ko na sa GCash at bank account mo. Tapusin na natin to. 500,000 kapalit ng isang buhay at para linisin ang pangalan ng kanyang kabit. Pakiramdam ni Yasi, tumigil ang pag-ikot ng mundo niya. Lahat ng ingay sa paligid ay naglaho at ang tanging naamoy niya ay ang pamilyar na mamahaling pabango na hindi sa asawa niya nagmula kundi kumapit sa suit nito. Hindi siya umiyak, hindi siya nagwala para punitin ang papel, hindi niya sinampal si Lian tulad ng inaasahan ni Carlo. Nakatayo lang si Yasi at tumigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ikaw ang magbabayad para sa kanya? Walang bahid ng emosyon ang boses ni Yasi. Oo, isipin mo na lang na nagbayad ako para sa peace of mind natin. Sumimangot si Carlo at kinuha ang susi ng kotse sa bulsa. Umuwi na tayo. Ako na ang bahalang kumausap sa punerarya para sa burol. Nung 24th of last month, nilabas mo yung sasakyan in cash. Mabilis na putol ni Yasi. Kahapon ng 3:00 ng hapon, nag-transfer ka ng 210,000 pesos sa bank account ni Lian. Ang description, car repair and detailing. Ginamit mo ang payroll account mo na nagtatapos sa 7,782. Natigilan si Carlo sa paghugot ng susi. Tumigil din sa pag-iyak si Lian, na tila sinakal ng isang hindi nakikitang kamay, at nanlalaki ang matang tumingin kay Carlo. Tiningnan mo ang phone ko? Nagulat si Carlo, at ang kanyang kalmadong maskara ay nagkaroon ng lamat. Yung 1.5 million na bagong SUV? Kinabukasan nag-malfunction na ang central lock? Hindi pinansin ni Yasi ang akusasyon niya, at tinitigan ito sa mata bago ibinagsak ang bawat salita. Ang 500,000 pesos na death settlement, ikaw ang magbabayad para sa kanya? Ang 210,000 car detailing, ikaw din? Humakbang si Yasi palapit, hinaharap ng malapitan si Carlo. Carlo, 40,000 lang ang sahod niya, at proprotektahan mo siya habang buhay. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit ang nanay mo sa probinsya na binibigyan mo lang ng 5,000 pesos a month na allowance, biglang nag-text sa akin kaninang umaga na iuwi ko daw muna si Maya sa Batangas para magtago? Tila hinigop ang dugo sa mukha ni Carlo. Napaatras siya ng kalahating hakbang hanggang sa tumama ang likod niya sa gilid ng counter. Anong pinagsasasabi mo? Walang alam ang nanay ko, sinubukan ni Carlo taasan ang boses niya para itago ang panginginig ng hininga niya. Oo nga, paano niya nalaman? Malamig na sagot ni Yasi. Nahirapang lumunok si Carlo. Sa kanyang mga mata na laging puno ng awtoridad, unang beses na nakita ang tunay na takot. Hindi niya inakala na ang asawa niyang nasa bahay lang, nag-aalaga ng bata at nag-aayos ng mga Shopee parcels, ay alam na alam ang galaw ng pera niya, pati na ang kakaibang kilos ng ina niya sa probinsya.
Hindi na siya tiningnan ni Yasi. Nilampasan niya ang nanigas na braso ni Carlo at pinindot ang down button ng elevator patungo sa basement 2. Itago mo na lang yung settlement paper mo pangpuna sa sasakyan, sabi ni Yasi habang nakatingin sa refleksyon nilang tatlo sa pinto ng elevator. Pupunta ako sa mga pulis ngayon para i-request ang autopsy. Bumukas ang pinto ng elevator. Bago pa makahakbang si Yasi, isang malakas na puwersa ang humila sa pulso niya. Mahigpit na parang bakal ang pagkakahawak ni Carlo. Sa lakas ng hila, umangat ang manggas ng kanyang suit at lumitaw ang Rolex Submariner na niregalo ni Yasi sa kanya noong nakaraang taon na nagkakahalaga ng ₱250,000. Hindi ka pa ba tapos mag-inarte? Pabulong na sigaw ni Carlo. Mabilis ang paghinga. Pumasok ba sa utak mo ang mga sinabi ko kanina? Nasa baba ang mga pulis. Kapag bumaba ka dyan at humingi ng kaso at autopsy, hihiwain nila si Maya. Gusto mo bang mamatay ang anak mo na hindi buo ang katawan? O baka naman akala mo kapag nakulong si Lian at nasira ang promotion ko, mabubuhay ulit si Maya? Lumipat ang tingin ni Yasi mula sa relo papunta sa namumula at galit na mukha ni Carlo. Bitawan mo ako, sabi niya. Imbes na bumitaw, mas hinigpitan pa ito ni Carlo at hinila siya papunta sa hagdanan sa kabilang dulo ng pasilyo. Hindi na maibabalik ang buhay niya. Bilang tatay ni Maya, akala mo ba hindi ako nasasaktan? Pero kailangan nating mag-move on. May annual audit at HR evaluation ang kumpanya next week. Kapag naging criminal case ito, bukas na sa email na ng CEO namin ang balita. Ang milyon-milyong stock options ko, mawawala na parang bula. Paano natin babayaran ang mortgage ng bahay? Iaasa mo dun sa Shopee business mong 10 damit lang ang nabebenta kada buwan? Mula sa kabilang dulo ng pasilyo, narinig ang mabilis at magulong yabag. Carlo! Diyos ko! Carlo, anak! Isang nakakabinging iyak ang tumagos sa amoy ng disinfectant sa ospital. Lumingon si Yasi at nakita ang kanyang biyenan, si Aling Susan, kasama ng mga kamag-anak. Mabilis na tumatakbo papalapit. Nakasunod sa kanya ang tita Carmen ni Carlo. Hindi man lang tiningnan ni Aling Susan si Yasi. Dumiretso siya kay Carlo at sinuri ang katawan nito kung may sugat ba. Nang makitang walang galos ang anak, mabilis siyang lumingon at dinuro ang mukha ni Yasi. Salot ka! Anong klase kang ina? Umalingaw-ngaw ang boses ni Aling Susan sa pasilyo, tumatalsik ang laway sa mukha ni Yasi. Ang anak ko, nagpapakahirap magtrabaho para sa inyo, at ikaw pinag-alaga lang ng bata, hindi mo pa magawa ng maayos. Ibinigay mo sa ibang tao ang pagsundo sa bata, para makapag-live selling ka sa internet. Ngayon pinatay mo ang apo ko, tapos may gana ka pang mag-inarte dito? Tinitigan ni Yasi ang daliring muntik nang tumusok sa mata niya. Ang sumundo kay Maya ay ang sekretary ng asawa ko, paglalahad ni Yasi. Kasi hindi mo sinundo. Mabilis na sumingit si Tita Carmen, nakapamaywang. Napaka-busy ni Carlo, hawak niya ang dose-dosenang empleyado sa opisina. Ikaw na asawang nasa bahay lang, kahit ang simpleng pagsundo sa bata, ipapaako mo pa sa kanya at sa sekretary niya? Ang sarap naman ng buhay mo. Ngayon nagka-aksidente, imbes na sisihin mo ang sarili mo, gusto mo pang ipapulis si Carlo? Gusto mo bang sirain ang padre de pamilya namin? Hindi na malaya ni Yasi kung kailan sumingit si Lian, na ngayon ay nagtatago na sa likod ni Tita Carmen. Humihikbi at nanginginig ang mga balikat. Nang makita ni Aling Susan si Lian, tiningnan niya ng masama si Yasi at tinaasa ng boses. Ang bata kakagraduate lang at nagmagandang loob na gawin ang responsibilidad mo. Sinong mag-aakala na masisira ang kotse? Tapos ngayon ididiin mo pa siya? Sinabi na ni Carlo sa akin, aksidente lang ito, tapos gusto mo pang idala sa korte para pagtawanan ng pamilya natin? Sinasabi ko sa'yo, Yasi, kapag nagpulis ka at nasira ang promotion ng anak ko, hindi na kita ituturing na manugang. Bumaon ang kuko ni Yasi sa kanyang palad, gumagawa ng hugis buwan na marka. Ang kirot ang nagpapanatili sa kanyang nakatayo. Pilit niyang pinigilan ang matinding pagduduwal sa kanyang sikmura. Ma, tita, tama na yan. Binitiwan ni Carlo ang pulso ni Yasi at nag-iba ng ekspresyon, nagmukhang pagod at mapagpasensya, hinihilot ang kanyang sentido. Na-shock lang si Yasi. Inayos ko na lahat. Yung 500,000 pesos na settlement nakatransfer na sa account niya. Pumirma na rin ako sa ospital. Kung papayag lang siya ngayon, pwede na nating i-claim ang katawan para mailibing agad si Maya. 500,000 pesos? Lumaki ang mata ni Aling Susan at tumaas ang boses. Matalim na nakatingin kay Yasi. Rinig mo yun? Napakabuti ng anak ko. Nung nagpakasal kayo,
Nagkanda utang-utang kami para sa 500,000 pesos na down payment ng bahay nyo. Nung nanganak ka kay Maya, nag-inarte ka at gusto mo pa ng luxury maternity package sa mamahaling ospital kaya napilitan si Carlo na gumastos ng 250,000 pesos? Lahat ng ginagamit mo, pera ng anak ko. Ngayong wala na ang bata, hindi ka na nga niya sinisisi, binigyan ka pa ng pera para kumalma ka. Ano pa bang gusto mo? Sumingit din si Tita Carmen. Oo nga, Yasi. Makontento ka na. Ang babae, kahit anong inarte sa labas, babalik at babalik din sa pamilya. Maganda ang trabaho ni Carlo, bata pa kayo, pwede pa kayong gumawa ng baby next year. Kung ididiin mo si Lian at masisira ang trabaho ni Carlo, paano mo bubuhayin ang sarili mo? Pera, bills, gastos, down payment, ang mga numerong lumalabas sa bibig nila ay parang tunog ng nagkikiskisang calculator sa malamig na ospital. Ang buhay ng 3 taong gulang niyang anak, ang tanging bakas ni Maya sa mundong ito, ay ginawa nilang isang murang kalakal para makipagnegosasyon. Nakatayo si Yasi sa gitna ng mga taong ito. Bigla niyang naramdaman na tila naging malapot ang hangin sa paligid. Ang galit at pilipit na mukha ng biyenan niya, ang nagtatalak na bibig ng tita niya, ang mapagkunwaring profesionalismo ni Carlo, na kinukonsinti ang pamilya niya para i-pressure siya, ang lahat ng ito ay naging parang isang nakakasulasok at tahimik na pelikula sa kanyang paningin. 500,000 down payment, 250,000 maternity hospital package. Sa wakas ay nagsalita si Yasi. Hindi kalakasan ang boses niya, ngunit biglang natahimik ang lahat. Kaya sa tingin niyo, kapag kinuwenta nating lahat ng perang to, makakalimutan na natin ang nangyari. Ganun ba? Aba, ano pa ba? Humakbang palapit si Aling Susan, taas noo. Magkano pa ba ang gusto mo? Sinasabi ko sa'yo, pumirma si Carlo diyan, para buuin ang pamilyang to. Huwag kang walang hiya. Yung 1.5 million pesos na bagong kotse mo, si Carlo din ang nagbayad nun. Ipinasok ni Yasi ang kamay niya sa bulsa ng kanyang hoodie at hinawakan ang malamig na metal ng kanyang cellphone. Siya ang pumirma, tumingin si Yasi kay Aling Susan at ibinaling ang paningin kay Carlo. Hindi ko kinikilala yan. Hihingin ko ang mediko legal. Pagkasabi nito, tumalikod siya para muling pindutin ang elevator. Bumalik ka dito! Tuluyang nagalit si Aling Susan. Sumugod at hinablot ang kwelyo ng hoodie ni Yasi. Sa lakas ng hila, napaatras si Yasi at malakas na tumama ang likod niya sa matigas na pader ng tiles. Bago pa siya makatayo ng maayos, itinaas ni Aling Susan ang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Yasi. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal sa pasilyo. Namatay ang ingay sa paligid. Tanging matalim na ugong ang narinig ni Yasi sa kaliwang tainga. Napaliyad ang mukha niya sa isang tabi at agad na lumitaw ang 5 pulang marka ng daliri sa kanyang pisngi. Napunit ang loob ng kanyang bibig sa ngipin at lasang kalawang na dugo ang kumalat sa kanyang dila. Wala kang utang na loob. Dinuro ni Aling Susan ang ilong ni Yasi, nanginginig sa galit. Anong sumpa ba ang dumapo sa pamilya namin at ikaw ang naging manugang ko? Pinatay mo na nga ang sarili mong anak. Ngayon gusto mo pang sirain ang anak ko. Sasampalin kita para magising ka kung sino ang boss sa bahay na to. Ma, anong ginagawa niyo? Pabalat-bungang saway ni Carlo at humakbang para ilagay sa likuran niya ang ina. Ngunit hindi niya tiningnan ang sugat sa mukha ni Yasi. Sa halip, hinarangan niya si Yasi at nanlamig ang kanyang mga mata. Tiningnan ni Carlo si Yasi mula ulo hanggang paa. Tapos ka na ba mag-iskandalo? Nawala na ang pagpapanggap sa boses ni Carlo. Naiwan ang walang emosyong kalkulasyon ng isang negosyante. Matanda na ang nanay ko. Bakit kailangan mo pa siyang galitin? Kanina pa ako nagpipigil dahil maraming tao. Ikaw ang walang hiya. Inayos niya ang kanyang necktie. Kung gusto mong magkwentahan, sige. Magkwentahan tayo sa harap ng buong pamilya. Tiningnan ni Carlo si Yasi na parang hindi niya ito kilala. Yung 500k sa bahay, 250k sa ospital, at yung 1.5 million na kotseng pinagmamalaki mo araw-araw, lahat yan galing sa bulsa ko. Sa bahay na to, bukod sa paggawa mo ng walang kwentang Shopee shop mo na hindi man lang makabayad sa kuryente, may naambag ka ba sa gastusin? Tumatango-tango ang mga kamay-anak na sumasang-ayon. Nakatingin kay Yasi nang may pandidiri. Ang lakas ng loob mo ngayon dahil asawa kita at pinapadalhan kita ng allowance buwan-buwan. Ngumisi si Carlo ng mapang-uyam. Gusto mong magpulis? Sige, magpulis ka. Pero isipin mo ang kapalit. Kapag naging kaso to,
tanggal ang VP promotion ko. Kapag nawalan ako ng trabaho, titigil ang pambayad natin sa bahay. Akala mo ipinaglalaban mo si Maya. Sinasira mo lang ang sarili mong buhay. Dinukot niya ulit ang settlement paper at ibinagsak sa pader sa tabi ni Yasi. Uulitin ko, nakapirma na ako. Desisyon ito ng pamilya. Kung hindi ka papayag, bukas na bukas papupuntahin ko ang abogado ko para dalhin ang annulment papers. Aalis ka nang walang ni isang kusing. Dalhin mo yang mga hindi mo mabentang damit at bumalik ka sa nanay mo. Walang umiimik sa pasilyo. Nakatingin silang lahat kay Yasi, naghihintay na bumigay ito at umiyak sa harap ng pananakot sa pinansyal. Mabagal na itinaas ni Yasi ang kanyang kamay at pinunasan ang dugong tumutulo mula sa gilid ng labi niya. Hindi siya umiyak. Mas kalmado pa ang paghinga niya ngayon kaysa kanina. Umayos siya ng tayo at kinuha ang cellphone mula sa bulsa ng kanyang hoodie. Hindi niya tiningnan si Aling Susan o ang mapang-asar na mukha ni Lian. Tinitigan niya lang ng diretso ang mga mata ni Carlo. Yung 250,000 para sa maternity package sa ospital, binayaran noong May 12 last year. Ang boses ni Yasi ay napakalinaw sa tahimik na pasilyo, walang kahit anong panginginig. Kumunot ang noo ni Carlo. Hindi maintindihan kung bakit biglang nagbanggit ng petsa si Yasi. Nag-swipe si Yasi sa screen ng phone niya at naglabas ng screenshot, itinapat sa mismong mukha ni Carlo. Ang payment account ay galing sa sarili kong BDO account. Ang source of funds ay mula dun sa walang kwentang Shopee shop na hindi makabayad ng kuryente dividend mula sa sales ko nung quarter na yon. Ang eksaktong halaga, 258,000 pesos. Kumurap ng mabilis si Carlo at ang paningin niya ay hindi mapigilang bumagsak sa malinaw na transaction record. Binawi ni Yasi ang phone at nag-swipe ulit. Sabi mo kanina, ikaw ang nag-fully paid nung 1.5 million na SUV. Binuksan ni Yasi ang isa pang bank statement. Yung 500,000 pesos na down payment noong June 3 ay galing sa GSIS pension account ng tatay ko. Ang reference description, pambili ng sasakyan ni Yasi. Tumigil ang paghinga ni Carlo. Napalunok siya at kusang kumuyom ang kanyang mga daliri hanggang sa mamuti ang mga buto. Natigilan si Aling Susan. Ibinuka ang bibig para magsalita. Ngunit mabilis na pinutol ni Yasi. At tungkol sa sinasabi mong allowance? Hindi pa rin tinaasan ni Yasi ang kanyang boses, pero bawat salita ay parang martilyong bumabagsak sa yelo. Mula noong November, yung tinatawag mong allowance, kulang pa pambayad ng tuition fee ni Maya sa Montessori. Ang kulang, kasama na ang bills sa Meralco at association dues sa condo, lahat yan galing sa benta ko sa Shopee. Yasi. Nahirapang lumunok si Carlo. Gusto niyang magdahilan, pero ang lahat ng kayabangan niya ay naging basurang papel sa harap ng mga detalyadong resibo. Lagi niyang iniisip na walang alam si Yasi sa pera ng pamilya, na kontrolado niya ang lahat ng finances. Carlo, tiningnan siya ni Yasi. Ang pulang marka ng sampal sa mukha nito ay kitang-kita sa puting ilaw ng ospital. Akala mo ba dahil nasa bahay lang ako at hindi nakikipagtalo sa'yo tungkol sa pera, ay tanga na ako? Napatigil si Carlo. Nakatingin kay Yasi at hindi makapagsalita. Gagamit ka ng 500,000 pesos para bilhin ang kalayaan ng kabit mo. Ibinalik ni Yasi ang phone sa bulsa. Magaan ang tono pero mabigat ang kahulugan. Dahil sa paningin mo, hanggang dyan lang ang halaga ng buhay ng anak mo. Pagkasabi noon, hindi na lumingon si Yasi kahit kanino. Nilampasan niya si Carlo na nakatayo pa rin ang biyenan niyang namumutla sa inis at itinulak ang mabigat na fire exit door sa dulo ng pasilyo. Sa likod ng pinto ay ang banyo. Pumasok si Yasi at nilock ang pinto. Click. Sa paglock ng pinto, lahat ng ingay sa labas ay nawala. Lumapit si Yasi sa lababo, binuksan ang gripo at hinayaang umagos ang malamig na tubig. Tiningnan niya ang sarili sa salamin, ang kaliwang mukha ay namamaga. May natuyong dugo sa labi at magulo ang buhok. Isang matinding panginginig ang biglang nagsimula mula sa talampakan niya pataas sa buong katawan. Mahigpit na kumapit ang dalawang kamay niya sa marmol na lababo. Bumigay ang kanyang tuhod at dahan-dahan siyang dumausdos pababa hanggang sa mapaupo siya sa malamig na tiles ng banyo. Ang sakit, tagos hanggang buto. Hanggang sa sandaling ito, sa lugar kung saan walang tao, doon lamang siya tuluyang nilamon ng nakakasakal na katotohanang wala na ang anak niya. Mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib niya. Nakanganga na parang isdang nawalan ng tubig. Pilit na humihinga, pero walang lumalabas na boses.
Tumulo ang luha at bumagsak sa kanyang kamay. Nakakapasong init. 2 minuto lang ang lumipas. Biglang nag-vibrate ang phone sa kanyang bulsa. Isang maikling beep. Nanigas ang katawan ni Yasi. Mabilis niyang pinunasan ng manggas ang kanyang luha at kinuha ang phone. Isang text mula sa PNP HPG, Highway Patrol Group. Mrs. Yasi, magandang hapon po. Tungkol sa kaso ng inyong anak, narito na po ang aming scene of the crime operatives, Soko, sa ospital. Kasalukuyan naming nire-retrieve ang CCTV footage ng lugar. Mangyari po sanang pumunta na kayo sa Basement 2 Morgue para i-verify ang pagkakakilanlan at pumirma. Tinitigan ni Yasi ang salitang CCTV footage sa screen. Ang kanyang mga mata sa dilim ng banyo ay unti-unting nanlamig. Ang pagkabaliw at kahinaan kanina ay napalitan ng isang malamig at matalim na pag-iisip. CCTV, sabi ni Lian. Bumaba lang siya para bumili ng tubig at naiwan ng 2 minuto. At nag-auto-lock daw ang pinto. Huminga ng malalim si Yasi, kumapit sa lababo, at tumayo. Naghilamos siya ng malamig na tubig para hugasan ang natitirang kahinaan sa kanyang mukha. Nang buksan niyang muli ang pinto ng banyo, nagbubulungan pa rin sina Carlo at Aling Susan sa labas. Nang makita siya, nagbago ang ekspresyon ni Carlo at humakbang palapit. Yasi, tumabi ka. Hindi man lang binigyan ng tingin ni Yasi si Carlo at dumiretso papunta sa elevator. Hanggang kailan ka ba mag-iinarte? Pinigilan ni Carlo ang galit at sumunod. Bukas, ilalabas na ng mga pulis ang accident report. Kahit bumaba ka dyan at ipahiya ang sarili mo, may magagawa ka ba? Huminto si Yasi sa harap ng elevator at tiningnan ang pababang numero. Wala akong balak baguhin ang nangyari. Bababa lang ako para makita kung sino talaga ang mapapahiya. Bumukas ang pinto at pumasok siya. Pagdating sa Basement 2 Morgue, mas malamig ang pasilyo kaysa sa itaas. Ilang pulis ang nakatayo sa harap ng desk at isang may edad na police captain ang may hawak na makapal na folder. Nang makita silang papalapit, nag-angat ito ng tingin. Kayo po ba sina Mr. Carlo at Mrs. Yasi? Tanong ng kapitan. Tiningnan ang folder. Tapos na ang initial crime scene investigation, kumpirmadong heat stroke at suffocation sa loob ng sasakyan. Mabilis na nagpalit ng malungkot ngunit rasyonal na mukha si Carlo at humakbang paharap. Captain, pasensya na sa abala. Nakausap ko na ang mga kasamahan nyo kanina. Isa itong aksidente dahil sa mechanical failure ng kotse ng pamilya namin. Ayaw na sana naming palakihin ang issue. Ito na po ang affidavit of desistance na pinirmahan namin. Kinuha ni Carlo ang papel sa bulsa niya at inabot. Hindi ito kinuha ng kapitan. Tiningnan niya lang ang papel ng 1 segundo bago tumingin kay Yasi na nasa likod ni Carlo. Sir Carlo, seryoso ang boses ng kapitan. Kung may mechanical failure ang sasakyan, expert technical department ang mag-iimbestiga niyan. Hindi kayong pamilya ang magpapasya. At saka, inilipat ng kapitan ang pahina ng folder. 10 minuto lang ang nakakaraan. Nakatanggap kami ng formal na report mula kay Mrs. Yasi. Tumingin ang kapitan kay Carlo. Nagbigay si Mrs. Yasi ng mga bank transactions na nagpapatunay na ang sasakyan ay binili niya mula sa premarital assets niya at siya ang nagbayad at legal na may-ari ng sasakyan. Nanatili sa ere ang kamay ni Carlo. Dagdag pa rito, patuloy ng kapitan, formal na nag-request si Mrs. Yasi ng full autopsy. Humiling din siya na i-secure ang lahat ng CCTV footage sa lugar at mag-file ng formal na kasong criminal negligence at reckless imprudence resulting in homicide laban kay Lian. Mabilis na lumingon si Carlo kay Yasi nang may hindi makapaniwalang tingin. Kumurap ang mga mata niya ng mabilis at sa sobrang gulat, namutla ang mga labi niya. Kailan ka nag-report sa pulis? Gigil na pabulong na sigaw ni Carlo. Nakatayo lang si Yasi. Ang puting ilaw ay tumatama sa namamagang mukha at dugong labi niya. 10 minuto ang nakalipas. Sa loob ng banyo. Tiningnan siya ni Yasi na parang pinag-uusapan lang ang panahon. Nababaliw ka na ba? Hindi na napigilan ni Carlo ang kanyang profesional na imahe at sumugod ng isang hakbang, pabulong na sumisigaw. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, masisira ang promotion ko at ang kumpanya kapag may kaso. Para lang sa pride mo, idadamay mo tayong lahat? Hindi umatras si Yasi, hindi rin nagalit. Tinitigan niya lang ang nagagalit at natatakot na mukha ni Carlo. Oo, dahan-dahang bigkas ni Yasi. Nagulat si Carlo. Tama ka. Humakbang si Yasi para tapatan ang paningin ni Carlo. Gusto ko ng kaso. Gusto kong imbestigahan ng pulis kung saan ba talaga siya pumunta sa loob ng 2 minuto na bumili siya ng tubig.
Gusto kong makita kung paano nag-autolock ang isang bagong kotse na isang buwan pa lang. Tinitigan ni Yasi ang nanlalaking mata ni Carlo. Carlo, gusto mong ayusin ang problema gamit ang pera at PR para disente. Pues magiging malupit ako at kalkulado ngayong araw. Sa korte tayo magkikita. Tila nawalan ng hangin sa labas ng morgue. Tiningnan ng kapitan ang mag-asawa bago magsalita. Sir Carlo, dahil may dispute sa inyong waiver, hindi namin ito tatanggapin. Isinara niya ang folder. Susundin namin ang protocol dahil sa report ni Mrs. Yasi. Ngayon, pumasok na kayo at i-verify ang identity ng biktima. Bumagsak ang kamay ni Carlo. Hindi niya tiningnan ang kapitan. Ang tingin niya ay nakapako kay Yasi, puno ng pagkamuhi. Gusto mo talagang sagarin ito ngayon, Yasi? Bulong niya. Tara na. Hindi sumagot si Yasi at itinulak ang mabigat na pinto ng morgue. Sumalubong ang malamig na hangin na amoy formalin at kalawang. Sa gitna ng kwarto ay isang mesa. Nakabukas ang zipper ng isang itim na body bag. Nakalabas ang maliit na katawan na natatakpan ng puting kumot. Nakatayo ang medico legal na may hawak na transparent evidence bag. Tingnan muna ng pamilya ang mga gamit. Inabot ng doktor ang evidence bag. Sa loob ng plastic nakita ni Yasi ang isang gusot at maduming yellow duck na jacket. Sa kaliwang bahagi, dapat may pulang plastic na butones doon, pero ngayon ay isang putol na sinulid na lang ang naroon. Ito ang mismong ipinasuot niya kay Maya kaninang umaga. Nanginig ang daliri ni Yasi. Malamig ang plastic. Kanya nga, parang ginagasgas ng papel de liha ang lalamunan ni Yasi. Tumango ang doktor at hinawakan ang dulo ng puting kumot. Sa eksaktong sandali na aalisin ang kumot, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng morgue. Wag! Wag niyo buksan! Umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw ni Aling Susan sa kwarto. Pumasok siyang parang asong ulol at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng doktor. Tumingin siya ng masama kay Yasi. Napakasama mong babae. Ganyan na nga ang nangyari sa bata. Gusto mo pang hiwain siya? Walang ina na gustong makitang pinuhiwa ang sarili niyang anak. Naluluha na si Aling Susan at halos ibaon ang kuko niya sa doktor. Hindi kami titingin. Diretso ipakremate na yan. Tinitigan ni Yasi ang mukha ng biyenan niya na pilipit sa galit at unti-unting bumaba ang tingin sa mga kamay nitong nakakapit sa doktor. Ma, anong kinakatakutan mo? Tanong ni Yasi. Nanigas si Aling Susan at umiwas ng tingin. Anong kinakatakutan? Naawa ako sa apo ko. Nababaliw ka na ba? Uulitin ko. Humakbang si Yasi at tinitigan sa mata si Aling Susan. Bakit mo ako inutusang iuwi sa Batangas si Maya kaninang umaga para magtago? Nanginig ang labi ni Aling Susan at nagtago sa likod ni Carlo. Agad namang humarang si Carlo sa pagitan nila. Yasi, tama na. Nashock lang ang nanay ko. Kailangan mo pa ba siyang imbestigahan sa harap ng mga pulis? Lumapit ang kapitan na nakakunot ang noo. Seryoso. Mrs., pakibitawan ng doktor. Huwag kayong makialam sa proseso. Dahil sa takot sa pulis, napilitang bumitaw si Aling Susan. Verifying the identity is standard protocol, hindi na sila pinansin ng doktor, at sa isang galaw, hinila nito ang puting kumot. Bumungad ang isang namumula-mula at nangingitim na mukha na deformed dahil sa suffocation. Bumagsak ang nakakabinging katahimikan sa morgue. Lumaki ang mga mata ni Yasi. Hindi iyon si Maya. Isang batang lalaki iyon, nasa 4 o 5 taong gulang. Dahil sa matagal na pagkakulong sa mainit na sasakyan at kakulangan ng oxygen, maga at may palatandaan ng suffocation ang mukha nito, ngunit kitang-kita na hindi iyon ang anak niya. Tumigil ang paghinga ni Yasi. Nakatitig lang siya sa bata, nag-crash ang kanyang utak. Sino? Sino yan? Napasigaw si Tita Carmen at tinakpan ang bibig. Napatid ang mga paa ni Carlo at muntik nang bumagsak. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa mesa. Nanginginig ang buong katawan niya. Imposible. Nagbago ang boses ni Carlo. Sabi ni Lian, si Maya ang sinundo niya. Dahan-dahang lumingon si Yasi kay Carlo. Si Maya ang sinundo niya. Ang boses ni Yasi ay parang malamig na kutsilyong hinihiwa ang lahat ng kasinungalingan. Carlo, sigurado ka ba na si Maya ang sinundo niya? Namutla si Carlo na parang patay. Ibinuka niya ang bibig, pero walang lumabas na boses. Sa sandaling iyon, narinig sa labas ng morgue ang magulong takbo ng high heels. Pagkatapos, pumasok si Lian na parang baliw. Ang anak ko! Nasaan ang anak ko? Magulo ang buhok ni Lian,
sira ang makeup at sumugod sa mesa. Nang makita niya ang mukha ng bata sa ilalim ng puting kumot, isang nakakikilabot na tili ang pinakawalan niya bago siya bumagsak sa sahig na parang basahan. Joshua ko! Ang Joshua ko! Umiiyak siya at nakayakap sa malamig na katawan, sumisigaw. Bakit ikaw? Paanong naging ikaw? Tahimik lang na nakatayo si Yasi habang pinapanood ang nakakatawang eksenang ito. Ang yellow duck jacket, ang anak sa labas, ang naglock na sasakyan. Nagdikit-dikit ang lahat ng piraso sa isip niya. Hindi sinundo ni Lian si Maya. Sinundo niya ang sarili niyang anak. At ang anak na yon, na nakasuot ng jacket ni Maya, ang nalock sa loob ng sasakyang nagmalfunction at namatay sa init. Nasaan si Maya ngayon? Bumaon ang kuko ni Yasi sa kanyang palad. Captain, lumingon si Yasi sa pulis. Hindi yan ang anak ko. Nagulat din ang kapitan sa biglang pag-ikot ng pangyayari. Kinuha agad nito ang radyo. Command Center, pakicheck lahat ng CCTV malapit sa Montessori Prep School. Hanapin ang 3-year-old girl na si Maya. Gulo-gulo ang morgue, ang iyak ni Lian, ang sigaw ni Aling Susan, at ang mabigat na paghinga ni Carlo. Tumingin si Carlo kay Lian, pagkatapos ay sa bangkay, bago siya biglang lumingon at tinitigan si Yasi. Alam mo na? Napaos ang boses ni Carlo, nakakatakot. Alam mo na mula umpisa na hindi si Maya ang nasa loob? Hindi sumagot si Yasi. Yasi! Sumugod si Carlo na parang baliw at kinuwelyuhan si Yasi. Sinasadya mo to, no? Alam mo na susunduin ni Lian si Joshua? Anong ginawa mo? Hindi pumalag si Yasi. Anong ginawa ko? Ngumisi si Yasi. Carlo, dapat tanungin mo yung napakagaling mong sekretary kung bakit niya isinuot ang jacket ng anak ko sa anak niya. Natigilan si Carlo. Dahan-dahang tinanggal ni Yasi ang mga daliri ni Carlo sa kwelyo niya. Yung waiver na pinirmahan mo kanina. Sinong buhay ba ang binayaran mo? Ang anak mo? O itong anak mo sa labas kay Lian? Bumagsak ang kamay ni Carlo. Napaatras siya at tiningnan si Yasi na parang halimaw. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang batang pulis. Sir Carlo, Miss Lian, sabi ng pulis habang nakatingin kay Lian na nasa sahig. Kakacheck lang namin sa CCTV ng daycare. Kaninang 1:40 p.m., hinubad ni Miss Lian ang damit ng anak niya at pinalitan ito ng yellow jacket ni Maya. Pagkatapos, kinulong niya ang sarili niyang anak sa loob ng sasakyan at umalis. Natigilan ng pulis bago naging seryoso. Miss Lian, inaakusahan po namin kayo ng kasong murder. Sumama po kayo sa presinto para sa investigasyon. Biglang tumigil sa pag-iyak si Lian. Nakatingin siya sa pulis, takot na takot. Hindi! Hindi ko gustong patayin siya! Gusto ko lang nauutal na sabi ni Lian. Gusto mo lang patayin si Maya, tama? Lumapit si Yasi at tiningnan si Lian ng pababa. Nanginig si Lian at umiling ng umiling. Akala mo dahil suot niya ang jacket, siya na si Maya. Akala mo kapag nalock siya sa sasakyan bilang isang aksidente, makakapasok ka na sa pamilya nang walang kahirap-hirap, walang emosyon ang boses ni Yasi. Kaso, mali ang kalkulasyon mo. Lumingon si Yasi kay Carlo. Mahilig ka magkwenta, hindi ba? Nilabas ni Yasi ang voice recorder mula sa bag niya. Kwentahin na natin ng maayos sa harap ng lahat. Pinindot niya ang play. Babayaran ko ang 500,000 pesos na settlement fee para sa kanya. Narinig ang boses ni Carlo mula sa recorder. Ang boses ng isang taong mataas ang tingin sa sarili. Pinatay ni Yasi ang recorder. Sa loob ng isang taon, umuwi lang si Carlo ng 32 na beses. Binasa ni Yasi ang mga nakasave sa notes niya. March 18, nag-transfer siya kay Lian ng 60,000 pesos. Note, Happy birthday. January 4, transfer 100,000 pesos. Note, good job. Kahapon 210,000 pesos. Note, car repair. Bawat detalye ay parang malakas na sampal sa mukha ni Carlo. Note, panayang sabi mong para to sa kapakanan ng pamilya. Itinapat ni Yasi ang phone kay Carlo. Ang kapakanan mo ay gamitin ang pensyon ng tatay ko para bumili ng kotse. Gamitin ang pera ng Shopee ko pambayad ng kuryente. At gamitin ang pera ng pamilya natin pambuhay sa kabit mo at sa anak mo sa labas. At ngayon, para isalba ang kabit mo, handa kang hindi pansinin ang pagkakapatay sa sarili mong anak at pumirma ng waiver? Umatras si Yasi. Tinitingnan ang pamilya ng mga linta sa harap niya. Yung 500,000 mo, itabi mo na lang pambili ng disenteng nitso para sa anak mo sa labas. Pagkatapos, tumalikod siya para lumabas ng morgue. Saan ka pupunta? Sigaw ni Carlo nang parang nababaliw. Huminto si Yasi.
Hindi lumilingon. Hahanapin ko ang anak ko. Itinulak niya ang pinto at iniwan sa likuran ang lahat ng gulo at desperasyon. Sa dokumentong ito na settlement agreement, Mrs. Yasi, inirerekomenda ko na basahin niyo po ng maigi ang Clause 3. Sa malamig na mediation room sa second floor ng HPG station, inilapit ng isang lalaking nakasalamin na nagngangalang Attorney Reyes, ang corporate lawyer ni Carlo, ang 5 pahinang dokumento kay Yasi. Nakaupo si Yasi sa matigas na plastik na upuan. Si Carlo ay nakaupo sa tapat niya. Nakahalukip-kip na parang nasa boardroom meeting. Nawala na ang panik nito kanina at pinalitan ng malamig na pag-iisip. Nakapasok din sa loob si Lian at nakaupo sa tabi ni Carlo. Hindi ko babasahin yan, kalmadong sagot ni Yasi. Dapat mong basahin. Tinapik ni Carlo ang papel. Nang imbestigahan ng pulis ang sasakyan, nakita sa ilalim ng upuan ng isang nakabukas na bote ng industrial chemical solvent, isang matapang na adhesive remover. Hindi gumalaw ang mga pilikmata ni Yasi. Ang main ingredient po niyan ay toxic chemicals, sabi ni Ate Reyes. Ayon sa medico legal, umabot ng 50 degrees ang init sa loob ng sasakyan kanina. Nag-evaporate ang chemical sa loob kaya mabilis nawalan ng malay ang bata at namatay. Hindi lang ang pagka-lock ng pinto ang pumatay sa kanya kundi ang toxic fumes. Inilapag ng abogado ang chemical report sa tabi ng papel. Ibig sabihin, kung na-lock lang ang pinto, makakahingi pa sana ng tulong ang bata. Pero dahil sa fumes, mabilis siyang nawalan ng malay. Humigpit ang hawak ni Yasi sa bulsa ng hoodie niya. Hindi ako bumili ng chemical solvent, sagot niya. Pero sa records, ikaw ang bumili. Tinitigan siya ni Carlo nang walang takot. Nung 20th of last month, umorder ang Shopee account mo. Delivery address sa bahay natin. Kaninang umaga, nasa backseat mo ang solvent na yon. May fingerprints mo. Nagpanggap na malungkot si Carlo. Yasi, alam kong masakit, pero kapag tinuloy mo ang kaso, ikaw din ang makukulong. Oo, nagkamali si Lian at iniwan ang susi. Pero ang chemical solvent na iniwan mo sa kotse, ang direktang nakapatay. Kapag tinuloy mo to, magiging accessory to the crime lang si Lian, pero ikaw ang magiging principal respondent for criminal negligence resulting in homicide. Makukulong ka, Yasi. Huminga ng malalim si Carlo. Pipirmahan mo to at ipapasara ko ang kaso. Para sa pamilya, nagsimulang madual muli si Yasi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pandidiri. Para mapalaya ang kabit at maisalba ang promosyon, nagawa ng asawa niya na magtanim ng lason sa sasakyan niya, punasan ng fingerprint niya, at isisi sa kanya ang pagkamatay ng bata gamit ang batas. Linagay niyo ang lason sa sasakyan ko, pahayag ni Yasi. Ikaw ang naglagay. Mabilis na sagot ni Carlo. May banta sa mga mata, may fingerprints mo, malinaw na binili ng account mo. Ang gusto lang namin, pumirma ka para matapos na to. Babayaran ka ni Lian ng 500,000 pesos bilang danyos. Inilapit ng abogado ang ballpen. Tiningnan ni Yasi ang ballpen. Yung password ko sa Shopee, pinalitan mo nung inayos mo ang phone ko noong 1 buwan. Tiningnan niya diretso si Carlo. Binili mo ang solvent na yan para linisin ang lumang LTO sticker sa kotse mo. Tumalon ang pilikmata ni Carlo pero hindi niya pinahalata. Wala kang ebidensya, matigas niyang sabi. Bakit walang fingerprint ko doon? Kasi ikaw ang humawak. Dahil nagsuot ka ng plastic gloves kaninang umaga nang magtapon ka ng basura. Mabilis na sagot ni Yasi. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Aling Susan at Tita Carmen, may dalang pagkain. Nang makita ang papeles, nagalit na naman ang matanda. Bakit hindi ka pa pumipirma? Pulis na ang nagsabi, ikaw ang nag-iwan ng lason sa kotse at pumatay sa bata. Gusto mo pa talagang sirain ang pamilya natin? Kinuha ni Aling Susan ang ballpen at pinilit na isiksik sa kamay ni Yasi. Pumirma ka! Kung hindi mag-iiskandalo ako sa probinsya nyo para malaman ng tatay mong may sakit sa puso na mamatay tao ang anak niya. Wala pa ring emosyon si Yasi. Hindi siya pumalag sa biyenan niya. Nakatingin lang siya sa salitang negligence of Yasi sa papel. Carlo, sabi ni Yasi. Sumenyas si Carlo sa nanay niya na bumitaw muna. Na-realize mo na ba? Pag-aayos ni Carlo ng suit niya. Pumirma ka na. Ang solvent na yon, na-deliver nung Thursday. 1.5 kilos. May freebie na yellow sponge at plastic scraper. Kalmadong sabi ni Yasi. Tumigil ang paghinga ni Carlo. Kaninang umaga? Nung nilagay mo ang lason sa sasakyan ko. Kasama ba doon ang sponge at scraper? Hindi makapagsalita si Carlo. Namutla siya. Hindi niya alam. Nagmamadali siya kaninang umaga mula sa package box, kaya inihagis niya lang ito sa kotse.
Hindi niya napansin kung may kasamang sponge. Inilapag ni Yasi ang ballpen sa mesa. Paano mo ipapaliwanag sa pulis na ang isang inang balak maglinis ng kotse ay lason lang ang dinala pero walang panglinis? Natakot si Atorio Reyes at tumingin kay Carlo. Tumayo si Carlo, galit na galit at sinubukang takutin si Yasi. Walang pakialam ang pulis sa ganyan. Sayo ang kotse. Nasa pangalan mo ang lason. Kapag hindi ka pumirma ngayon, hahayaan kitang makulong. Bago pa matapos ang iskandalo nila, bumukas ang pinto. Pumasok ang kapitan ng pulis, kasama ang isang batang pulis na may dalang tablet. Katahimikan ang bumalot sa kwarto. Ngumiti ng pilit si Carlo. Captain, naayos na po namin. Umamin na po ang asawa ko na nakalimutan niya ang solvent sa sasakyan niya. Hindi na po kami magsasampa ng kaso. Tiningnan ng kapitan si Carlo at lumapit sa mesa. Umamin siya? Sigurado ka bang siya ang naglagay ng lason sa kotse? Kinabahan si Carlo, pero pinilit magmukhang matapang. Opo, Captain. Nakita ko pa siyang nilagay yan kaninang umaga. Normal lang sa babae ang makalimot. Hindi ako humawak ng delivery. Putol ni Yasi nang walang takot. Bago pa makasigaw si Carlo, inilapag ng pulis ang tablet sa mesa at nag-play ng video. Mr. Carlo, sira ang CCTV ng parking sa kondo nyo. Pero sa mismong tapat ng sasakyan ng asawa nyo, may nakapark na sasakyan na naka-sentry mode, dashcam parking mode. Nanigas si Carlo na parang pinako sa sahig. Tumibok ng mabilis ang puso niya. Sa screen, 7:15 AM ng umaga, kitang-kita ang isang lalaking nakasuit, palingalinga, at naglagay ng bote ng solvent sa ilalim ng backseat ng kotse ni Yasi. Ang mukha niya ay na-capture ng malinaw sa ilaw ng parking lot. Kamukhang-kamukha ito ng taong nasa harap ng mesa ngayon, pati ang mamahaling relo nito. Nabilawkan si Aling Susan. Ang pinagmamalaki niyang anak ay nakuhanan sa kamera na parang magnanakaw. Napaatras si Atorio Reyes. Bilang abogado, alam niya kung anong ibig sabihin nito. Premeditated murder. Tumulo ang luha ni Lian sa takot. Hindi yan. Tinulungan ko lang siyang ilagay ang package niya. Nanginginig si Carlo. Naghahanap ng palusot. 7:15 AM. Maikling putol ni Yasi. Nasa kusina pa ako niya nagpapainit ng gatas ni Maya. Kinuha mo ang lason para ilagay sa sasakyan ko. Nakasuot ka ng plastic gloves kaya wala ang fingerprint mo, kundi yung fingerprint ko lang kagabi nang binuksan ko ang package. Nanlilisik ang mga mata ni Carlo. Bumigay na ang kanyang maskara para sa pamilya. To! Kapag nakulong si Lian, sira ang promosyon ko. Wala ka namang trabaho. Pwede ka namang makipag-areglo. Magiging probation lang yan. Bakit hindi ka magsakripisyo minsan para sa asawa mo? Bam! Hinampas ng kapitan ng mesa. Mr. Carlo, huwag kayong magsinungaling na hindi nyo alam na lason yan. Inilabas ng pulis ang isang printed na papel mula sa Cybercrime Division. Na-recover nila ang deleted messages ni Lian at Carlo. Lian, bukas dadalhin ko na si Joshua kay mama mo. Paano kapag nalaman nung bruha mong asawa? Carlo, bukas aalis siya. Hinanda ko na yung industrial solvent. Buksan mo ang kotse niya bukas. Patayin mo aircon. Sa 50 degrees heat, magiging toxic gas yon. Pag nailak mo ang pinto, patay ang bata, at siya ang makukulong for negligence. Walang matitira sa kanya. Malinaw pa sa araw. Hindi ito aksidente. Ito ay isang planadong pagpatay. Nanghina ang mga tuhod ni Aling Susan at bumagsak sa sahig. Umatras si Tita Carmen nang nanginginig, parang nakakita ng demonyo. Si Ati Reyes ay agad kinuha ang bag niya at lumabas ng kwarto nang hindi lumilingon hindi niya isusugal ang lisensya niya sa murder case na ito. Nakayuko si Lian at nanginginig sa takot. Nakatitig si Carlo sa printed copy ng messenger chat nila. Namutla siya at unti-unting bumagsak ng paluhod sa tapat ni Yasi. Ang promosyon, ang milyon-milyong pera, ang lahat ay nawala. Kinuha niya ang papel ng settlement at inabot kay Yasi. Yasi! Yasi! Makinig ka! Napilitan lang ako. Si Lian, tinakot niya ako gamit si Joshua. Asawa mo ko, wag mo kong ikulong. Kapag pinirmahan mo na ikaw ang may kasalanan, ibibigay ko sa'yo ang kondo. Lahat ng pera sa bangko. Lahat. Aalis ako nang walang dala. Pumirma ka lang. Parang awa mo na. Umiyak si Carlo. Humihikbi na parang aso. Tiningnan ni Yasi ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Ang lalaking nangakong aalagaan siya habang buhay sa altar. Ang tatay ng anak niya na ngayon ay pinipilit siyang ikulong para sa pera niya.
Sabi mo ibibigay mo lahat kapag pumirma ako? Kalmado ang boses ni Yasi. Tumango si Carlo ng mabilis, may pag-asa sa mata. Oo, kahit ano. Binitiwan ni Yasi ang ballpen. Nahulog ito at gumulong sa sahig. Tumayo siya, nakatingin ng pababa sa asawa niya. Wala siyang luha. Wala siyang galit. Tinitingnan niya lang ito na parang isang basurang hindi na pwedeng i-recycle. Carlo, gusto mong ayusin ang gulo ng may bayad, di ba? Pwes, magbabayad ka. Nilampasan ni Yasi si Carlo. Sa korte tayo magkikita. Sumigaw si Carlo na parang baliw at sinubukang hawakan ang damit ni Yasi, pero wala siyang nahawakan kundi hangin. Lumapit ang kapitan at kinuha ang posas. CLICK. Malamig na bakal ang umikot sa pulso ni Carlo. Carlo at Lian, inaresto namin kayo sa salang murder. Sa presinto nyo na ipaliwanag yan. Inangat din ng isa pang pulis si Lian at pinusasan. Gumuho ang mundo ni Carlo. Nakaupo siya sa sahig, nakatitig sa likod ni Yasi. Nang nasa may pinto na si Yasi, lumingon siya sa pulis. Captain, gusto kong bumalik sa morgue. Gusto kong makita yung bata. Tumango ang kapitan. Nang marinig ito ni Lian, nanlaki ang mata niya. Ano? Bumukas ang morgue, ramdam ang amoy formalin. Huminto si Yasi sa tapat ng katawan ng bata. Nasa likod niya ang mga pulis, pati na sina Carlo at Lian na kapwa nakaposas at hinihila ng mga pulis. Nagpumiglas si Lian. Ayoko! Ayokong makita! Si Carlo ay parang na-stroke na hindi makapagsalita. Pinaangat ni Yasi ang tela. Nakita ulit ang mukha ng batang lalaki na nakasuot ng yellow duck jacket. Itinuro ni Yasi ang bandang ibaba ng leeg ng bata. May birthmark doon na kulay pula na kasing laki ng barya. Anak mo ba si Joshua? Tanong ni Yasi kay Lian. Bumagsak si Lian sa tuhod. Umiiyak ng walang boses dahil sa sobrang sakit. At yung yellow jacket. Doktor, pakitingnan nga ang likod ng kwelyo. Utos ni Yasi. Iniangat ng doktor at doon nakasulat sa marker ang pangalang Joshua L. Tumigil ang paghinga ni Carlo. Bumagsak ang butones ng jacket ni Maya kanina, kaya itinago ko sa bulsa, inilabas ni Yasi ang pulang butones sa bulsa niya. Kailanman ay hindi ko nilagyan ng name tag ang damit ni Maya. Tiningnan niya ng diretso si Carlo. Pinlano mong mabuti ito. Binili mo ang lason. Gumamit ka ng gloves. Inilock mo ang pinto. At pumirma ka ng waiver para ikulong ako. Parang martilyong binasag ni Yasi ang lahat ng ilusyon ni Carlo. Pero hindi mo inaasahan na yung paborito mong anak sa labas, yung laging nambubuli sa anak ko, ay sadyang kukunin ang jacket ni Maya at isusuot sa sarili niya bago ka dumating. Ang karma ay bumalik sa'yo. Sakto sa paborito mong anak. Sumigaw ng nakakakilabot si Lian. Kumawala at niyakap ang anak niya. Mama mo to! Gusto ko sanang patayin yung anak niya para may pwesto tayo. Bakit ikaw ang namatay? Carlo, pinatay mo ang anak ko. Isinumpa ni Lian si Carlo bago siya inilabas ng mga pulis. Nakaupo lang si Carlo sa sahig ng morgue, nakatitig sa anak niyang kamukhang-kamukha niya na siya mismo ang pumatay. Ibinalik na ng pulis ang report kay Yasi. Murder complaint acknowledged, Mrs. Yasi, sabi ng kapitan. Tinitigan ng pulis ang babaeng nakatayo ng tuwid sa kabila ng lahat ng nangyari. Naghintay ka at ginawa mong kalkulado ang lahat hanggang sa lumampas siya sa limitasyon. Hindi sumagot si Yasi. Kinuha niya ang report, isinilid sa bulsa, at tuloy-tuloy na lumabas ng morgue. Paglabas niya ng istasyon ng pulisya, tumama sa mukha niya ang sikat ng araw sa hapon. Uminit ang kanyang balat. Nag-vibrate ang phone sa kanyang bulsa. Sinagot ito ni Yasi. Mula iyon sa teacher ng Montessori. Mommy Yasi, pwede niyo na po bang sunduin si Maya? Nawala na po ang lagnat niya. Nakakain na po siya ng lugaw. At ngayon ay nagdo-drawing na lang po sa clinic namin sa loob ng daycare. Hindi po kasi siya lumabas, kaya wala siya nang dumating ang susundo. Huminga ng malalim si Yasi. Ang nakakasakal na bigat na namuhay sa kanyang dibdib buong araw ay unti-unting naglaho sa hanging iyon. Opo, papunta na ako, magaan, at matatag na sagot ni Yasi. Sa pagsisimula ng bagong kabanata, yayakapin ko ang anak kong ligtas at buhay, at bubuksan namin ng sabay ang bintanang inalisan ng lahat ng madidilim na anino ng kahapon.